Si Mira ay matagal nang tinatawag na tahimik. Hindi mahiyain, hindi awkward, tahimik lang talaga. Sinasabi ito ng mga guro tuwing may meeting kasama ang mga magulang niya. Sinasabi rin ito ng mga kaklase niya kapag sinusubukan siyang ilarawan. Kahit ang mga estranghero, parang nararamdaman agad ito ilang segundo pa lang matapos siyang makilala. Pero ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang walang laman. Malayo roon ang mundo ni Mira. Palaging puno ang isip niya ng mga ideya, ng mga subtle na pagbabago sa damdamin ng ibang tao at ng mga detalyeng halos walang nakakapansin. Ang bahagyang pagbabago sa tono ng boses ng isang tao ay maaaring manatili sa isip niya ng ilang oras. Ang tensyon sa isang silid ay kayang makadrain sa kanya kahit wala pang nagsasalita. Kaya natuto siyang manatiling kalmado, magmasid, panatilihin ang distansya, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil sobra siyang nakakaramdam. Ang hindi niya inaasahan ay napapansin din siya ng mga hayop. Nagsimula ito sa isang pusa, isang kulay gray na pusang gala na biglang lumitaw isang umaga sa labas ng kanilang bahay. Hindi ito nag-ingay, hindi ito kumamot sa pinto. Umupo lang ito sa bakod, walang galaw at nakatitig sa kanyang bintana. Napansin ito ni Mira habang nagtatali siya ng sapatos. Huminto siya, hindi gumalaw ang pusa. Hello, mahina niyang bati habang binubuksan ng pinto. Wala pa rin. Nanatili lang ang mga matang yon, matatag, hindi kumukurap. Hindi yun ang karaniwang tingin ng mga hayop. Wala itong kuryosidad, wala ring pag-iingat. Ang pakiramdam nito ay deliberate. Parang hindi lang siya tinititigan ng pusa. Parang tinititigan siya ng malalim hanggang sa loob. Pagkatapos nun, paulit-ulit na itong nangyari. Ang mga aso sa kalye ay biglang titigil sa paglalakad. Lilingon bago pa man mapansin ng kanilang mga amo. Ang mga ibon na nakadapo sa mga kawad ay tatahimik tuwing siya ay dumadaan. Sabay-sabay na ikikiling ang kanilang mga ulo. Minsan sa isang parke, may isang golden retriever na kumawala mula sa grupo ng mga taong nagtatawanan para lang tumakbo papunta sa kanya. Hindi ito tumahol o tumalon. Umupo lang ito sa tabi niya at tumingin sa kanyang mukha. Pasensya na, sigaw ng may-ari habang nagmamadaling lumapit. Hindi niya ang ginagawa. Tumango lang si Mira, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag dahil unti-unti na niyang napagtatanto. Hindi ito nagkataon lang, palagi itong nangyayari. Ginugol ni Mira ang halos buong araw niya na sinusubukang hindi mapansin. Mas gusto niya na sa gilid lang ng silid, yung mga tahimik na sulok, yung mga lugar kung saan siya nakakahinga ng maluwag nang hindi nalulunod sa enerhiya ng iba. Ang mga crowded spaces ay parang ingay, kahit wala namang nagsasalita. Pero ang mga hayop, iba ang pakiramdam sa kanila. Kapag kasama niya sila, hindi siya napapagod. Sa halip, pakiramdam niya ay bumabalik siya sa sarili niya. Isang hapon, naisipan niyang subukan ang isang bagay. May isang tahimik na daan malapit sa kanilang lugar na napapalibutan ng mga puno at kadalasang walang tao maliban sa mga paminsan-minsang naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Dahan-dahang naglakad si Mira. Nakatago ang mga kamay sa manggas. Kalmado ang isip. May isang lalaking paparating mula sa kabilang direksyon. May hawak na tali. Sa dulo nito ay may isang kayumangging aso. Sa sandaling makita siya ng aso, tumigil ito. Hindi bumagal, tumigil. Ganap na hindi gumalaw ang buong katawan nito. Milo, tara na, sabi ng lalaki na marahang hinihila ang tali. Hindi gumalaw ang aso. Nakatitig lang ito kay Mira. Napatalon ang puso niya. Nag-alinlangan siya, hindi alam ang gagawin. Ang weird, sabi ng lalaki na nakakunot ang noo. Hindi siya ganyan. Napalunok si Mira at sinabing, pwede bang maingat na tumango ang lalaki? Dahan-dahan siyang humakbang palapit.
Hindi umatras ang aso. Sa halip, lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan, maingat, parang may nilalapitan na mahalaga. Bahagyang yumuko si Mira. Nakaangat ang kamay pero hindi pa inaabot. At pagkatapos, lumapit ang aso ng sapat para maramdaman niya ang hininga nito. Hindi ito tumahol. Hindi nagpakita ng sobrang saya. Tumingin lang ito sa kanya. At sa sandaling yon, may nagbago. Naramdaman ito ni Mira bago pa niya maintindihan. Isang pakiramdam na hindi naman talaga kanya. Mainit, panatag, may kuryosidad. Napigil ang hininga niya. Parang biglang humina ang mundo sa paligid niya, na parabang may nagbawas ng volume ng lahat ng bagay. Sila lang ng aso ang natira. Hello, mahina niyang bulong. Dahan-dahang kumurap ang aso. At kahit napakaliit ng galaw na yon, para itong isang tugon. Hindi sa boses niya, kundi sa presensya niya. Hindi siya umatras. Sa halip, hinayaan niyang manatili sa katahimikan yon. At dun niya naunawaan. Hindi siya tinititigan ng aso dahil kakaiba siya. Tinititigan siya dahil hindi siya nakaka-overwhelm. Karamihan sa mga tao ay lumalapit sa mga hayop na may ingay, masiglang boses, bigla ang mga galaw, magulong enerhiya. Si Mira hindi. Kalmado siya, grounded at bukas. Lumapit pa ang aso at marahang idinikit ang ulo nito sa kamay niya. Sandaling natigilan si Mira. Sa kadahan-dahang ipinatong ang mga daliri niya sa balahibo nito. Malambot, mainit, buhay. At muli niya itong naramdaman. Mas malalim na ngayon. Ginhawa, aliw. Parang may dinadalang tensyon ng aso na hindi nito mailabas. At kahit papaano, sa simpleng paglapit lang sa kanya, ay unti-unti itong nawala. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Mira. Hindi lang ito imagination lang. Milo, tawag ulit ng lalaki. Mas mariin na ngayon. Nag-aalinlangan ng aso, sa kadahan-dahang lumayo. Pero bago ito umalis, muli itong tumingin sa kanya. At sa tingin yon, naramdaman ni Mira ang pagkilala. Pagkatapos, tumalikod na ito at sumunod na sa amo nito. Nanatili si Mira sa kinatatayuan niya ng ilang sandali. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. Kinagabihan, umupo siya sa tabi ng bintana. Naroon na naman ang kulay gray na pusa, nakapwesto sa bakod na parang naghihintay, nagmamasid. Bakit mo ginagawa yan? Mahina niyang tanong. Kumurap ang pusa. Dahan-dahan, may intensyon. Ipinatong ni Mira ang ulo niya sa salamin. Dumating ang sagot ng tahimik, hindi bilang mga salita, kundi bilang isang pag-unawang dahan-dahang nag-sink in sa kanyang kalooban. Dahil tahimik siya, dahil hindi niya hinaharangan ang mga bagay, dahil nakakaramdam siya. Ang mga hayop ay nabubuhay sa mundo ng mga banayad na senyales, enerhiya, presensya, damdamin. Hindi sila umaasa sa mga salita o itsura gaya ng mga tao. At ang karamihan sa mga tao ay masyadong maingay, masyadong abala, masyadong sarado. Pero si Mira, hindi. Napapansin niya ang lahat, kahit ang mga bagay na sana ay hindi na lang niya napapansin. At napapansin niyo ng mga hayop. Nakikita nila ang espasyong dala niya sa loob. Yung katahimikan, yung pagiging bukas, yung kawalan ng banta. Para sa kanila hindi siya nakakalito. Pamilyar siya. Sa mga susunod na araw, mas naging mapagmasid si Mira. Kapag tinitignan siya ng pusa, nararamdaman niya ang tahimik nitong pagiging malaya, matatag at buo sa sarili. Kapag may mga asong lumalapit sa kanya, napapansin niyang nagbabago ang kanilang pakiramdam. Ang mga nerbyosong aso ay kumakalma. Ang mga masyadong masigla ay unti-unting humuhupa. Hindi dahil kinokontrol niya ang mga ito, kundi dahil hinahayaan niya lang. Lumilikha siya ng espasyo. Isang hapon, habang naglalakad siya sa parehong daan, may narinig siyang mahinang iyak. Huminto siya
nakinig, naroon na naman, mahina, nasasaktan. Sinundan ni Mira ang tunog hanggang makita niya ang isang maliit na aso na nakasabit sa kawad malapit sa mga halaman. Nakapulupot ito sa paa nito at nanginginig ang buong katawan. "Oh no!" bulong niya habang dahan-dahang lumuluhod. Napatigil ang aso nang makita siya. Mabilis at hindi pantay ang paghinga nito. Nakatitig lang ito sa kanya. Agad itong naramdaman ni Mira. Ang takot, matindi at bumabalot. Pero sa ilalim nito, may fragile na hibla ng tiwala. Dahan-dahan siyang huminga, pinakalma ang sarili. "Tutulungan kita," mahina niyang sabi. Maingat siyang gumalaw, walang bigla ang kilos. Hindi siya kinagat ng aso. Hindi ito nagtangkang tumakbo. Tinitigan lang siya nito. Naghihintay. Dahan-dahang inalis ni Mira ang kawad. Matatag ang mga daliri kahit may tensyon sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, nakawala rin ito. Bahagyang umatras ang aso, saka tumigil. Tumingin sa kanya, at sa tingin yon, humupa ang takot. Napunan ng mas tahimik na damdamin, mas mainit. Malinaw itong naramdaman ni Mira sa pagkakataong yon, ang pasasalamat. Tumalikod ang aso at tumakbo palayo. Naglaho sa kahabaan ng daan. Umupo si Mira, nakapatong ang mga kamay sa kanyang tuhod, at ngumiti siya. Hindi maliit o nag-aalangan, kundi tunay. Hindi lang dahil introvert siya kaya siya tinitignan ng mga hayop. Bahagi lang yon. Mas simple ang totoong dahilan. Hindi niya nilalamon ang mundo. Pinakikinggan niya ito. Nararamdaman niya ito. At dahil doon, siya ay naging isang bagay na bihira. Isang tahimik na presensya sa isang maingay na mundo. Kinagabihan, muli siyang umupo sa tabi ng bintana. Naroon ang kulay gray na pusa, gaya ng dati. Nagmamasid. Tinignan niya ito pabalik. Ngayon, hindi na siya nagtataka kung bakit. Alam na niya. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ang mapansin ay hindi na kakaiba. Tama na ang pakiramdam nito. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Hi po Sir AP, great episode. Ang mga introvert kasi iba ang lifestyle namin. We are more on thoughts than feelings. On the other hand, kapag highly spiritual ang isang tao, hindi talaga madali tumatanda ang mukha or maging sa pisikal na anyo. Salamat po Sir AP and God bless always." Sabi naman ni Rebecca Ogata, "Hello Sir AP, kaya pala madalas akong masabihan ng mga kamag-anak at kakilala na parang hindi tumatanda at tinatanong nila kung anong sikreto ko. Simple lang ang sagot ko. Konting ngiti at iwas stress, yun lang, at hindi nagpapadala sa mga problema. Thank you sa bagong upload mo." At ayon naman kay Annalyn Granada, "Yes po Sir AP, ganyan po ako. 51 na po ako, pero sabi ng mga kaibigan ko, mukhang nasa 30s lang daw ang mukha ko. Thanks po always and God bless po." At shoutout din kala Tried and Tested Media, Mario Alipit, Renante Damgo, Pinoy Collection and others, Anthony Balboa, Alvin Edroso, Rolando Magwad, Master Buten, Sabotahe Rap Vlog, Louie Borlongan, Lorena Bintas, Ramlat, Jola Short Video, Gunpla Addict, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.